Makikita natin ang isang babaeng multo sa pader at tinaga ito ni Melina ng kanyang hawak na espada, kaya't nabiyak ang muka ng babae ngunit gumaling naman ito kaagad. Ano nga ba ang nangyari sa babae at paano itong naging isang multo? Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay makikita ang buntis na si Melina kasama ang kanyang asawang si Daniel, at masayang masaya sila dahil sa kanyang pagbubuntis. Ngunit habang papaalis ay biglang humilab ang tiyan ni Melina, kaya't isinugod siya ni Daniel sa ospital. Nanganak si Melina ng kambal ngunit namatay naman ang isa, kaya't napaiyak si Melina nang malaman niya ito, at pagkauwi nila sa bahay ay Flora ang ipinangalan ni Melina sa kanyang nabuhay na anak, at nang alisin ng kanyang asawa ang crib ng namatay nilang anak ay pinagbawalan siya ni Melina, kaya't sinabi ng kanyang asawa na kailangan na nating mag-move on sa pagkawala niya. Makalipas ng 5 taon ay nag-birthday na si Flora at makikitang naglalaro ito ng isang laruan, at makikitang dinalan siya nila Melina ng mga regalo at isang cake. Sinabi nila sa bata na hipan nito ang cake ngunit galit nitong tiningnan ang kandila ng cake, pagkatapos ay biglang humangi ng malakas kaya't namatay ang lahat ng mga kandila. Pagkatapos ay tahimik na umupo na si Flora sa isang sulok. At malalaman natin na hindi pala nagsasalita o tumatawa si Flora kaya't nag-aalala ang mag-asawa dito, at ang gusto lang ni Melina ay makita niyang ngumiti man lang ito kahit minsan. Kinagabihan ay nanaginip si Melina na nakikipaglaro sa kanya ang isang bata, pagkatapos ay nagpakita ang isang multo at hinila nito ang bata kaya't nang dahil sa takot ay nagising si Melina. At narinig nila ang mga boses sa kwarto ni Flora, ngunit nang puntahan nila ay tahimik namang natutulog si Flora at nang isara nila ang pinto ay kusang bumukas ulit ito, at nang itabi nila ang bata sa pagtulog ay palihim na umalis ito sa kanilang tabi, kaya't nang magising si Melina ay hinanap niya si Flora at nakita niya ito sa loob ng banyo, ngunit pagkalabas niya ay biglang sumara ang pinto ng banyo at pinilit niya itong buksan, at nang bumukas ay sinabi ni Flora na tingnan niya ang salamin kaya't nakita ni Melina ang nakasulat sa salamin na kailangang mamatay ang lahat. Takot na takot si Melina nang mabasa niya ito at pagkatapos ay dumating si Daniel. Itinuro ni Melina ang nakasulat ngunit wala namang nakitang nakasulat si Daniel sa salamin. Kinabukasan ay nakita ng katulong na tila may kinakausap na isang tao si Flora sa kwarto, at pagpasok ay nakita niya na mag-isa lang pala si Flora doon, at pagkaalis ng katulong ay makikitang may kasamang isang babaeng nakaputi si Flora. Samantala ay dinala ni Daniel si Melina sa isang psychiatrist, dahil naniniwala siya na na-depressed at nag-aalala lang si Melina kaya't nakakakita ito ng kung ano-ano. Sinabi ni Melina ang lahat ng mga nangyari kaya't sinabi sa kanya ng doktor na dahil lang ito sa kanyang sobrang pag-iisip, at pagka-uwi ay kusang nagpatay sindi ang mga ilaw sa kanilang kwarto, at nang aayusin niya ang ilaw ay biglang lumitaw ang isang babaeng multo sa kanyang harapan, kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo si Melina ngunit hinawakan siya nito sa kanyang paa, at pagbagsak ay nagsisigaw siya ng malakas kaya't agad na dumating si Daniel doon ngunit wala naman itong nakitang kahit ano. Samantala ay nakita ng katulong si Flora kaya't pinatulog niya ang bata sa kwarto nito, pagkatapos ay namatay ang mga ilaw sa bahay at nakita ni Melina na natutulog si Flora sa kama. Napansin niya na nakatayo sa labas ang kanilang katulong at bigla siyang sinugod nito at sinakil sa leeg. Samantala ay nakita ni Daniel ang kanilang katulong sa ibaba at namatay ito dahil sa pagkahulog, kaya't agad siyang nagpunta kay Melina at nakita niyang nakahiga ito sa sahig at nagsisisigaw. At nang gisingin siya ni Daniel ay sinabi niya dito na pinapatay siya ng kanilang katulong, kaya't sinabi ni Daniel na imposible ito dahil patay na ang kanilang katulong, kaya't laking gulat ni Melina sa kanyang nalaman. Pagkatapos ay nagbakasyon sila nila Daniel at Flora. Sinabi ni Daniel sa kapatid na babae ni Melina na umuwi ito upang bantayan si Flora. Nag-enjoy sila sa kanilang bakasyon ngunit nananatiling tahimik pa din si Flora, kaya't sobrang nag-aalala sa kanya si Melina at Daniel, at habang nag-uusap sila ay bigla na lang nawala si Flora, at habang hinahanap ni Daniel ang anak ay nakita niya si Bianca, at si Bianca pala ang babaeng dating nobya ni Daniel. Ikakasal na sana sila ngunit hindi ito natuloy dahil sa ilang kadahilanan, at hanggang ngayon ay suot-suot pa din ni Bianca ang singsing. Nagtataka si Daniel kung bakit wala pa ding asawa si Bianca ngunit hindi na siya sinagot nito. Pagkatapos ay dumating si Melina na kasama si Flora, at naging masaya si Flora nang makita niya si Bianca at nakikipaglaro pa siya dito, kaya't natuwa ang dalawa dahil sa wakas ay naging masaya na din ang kanilang anak. At habang nag-uumagahan ay biglang nagsalita na din si Flora sa unang pagkakataon, at laking gulat nila Melina nang biglang kinausap nito si Bianca, at malalaman natin na ayaw pala ng pamilya ni Daniel kay Bianca at ayaw ng mga ito sa kanilang relasyon kaya't hindi sila nakasal. Binigyan ni Bianca ng regalo si Daniel ng isang regalo bilang tanda ng kanyang pagmamahal dito at palagi itong pinaglalaroan ni Flora.
At sa unang pagkakataon ay tinawag siyang ama ni Flora kaya tuwang-tuwa si Daniel nang marinig niya ito, pagkatapos ay naglaro sila ng taguan at nakita ulit ni Melina ang babaeng multo, kaya takot na nagsisisigaw si Melina. Ngunit pagkadating nila Daniel ay wala naman silang nakitang kahit ano doon, kinabukasan ay umuwi na sila pagkatapos ng kanilang bakasyon at isinama nila si Bianca. At sa bahay ay ipinakita ni Daniel ang kwarto ni Flora kay Bianca. Sinabi ni Bianca na sa akin sana ang lahat ng mga ito kung nakasal lang tayong dalawa. Sinabi ni Daniel sa kanya na kalimutan na natin ang nakaraan. Ilang araw ay dumating na din doon ang kapatid na babae ni Melina na si Jessica, at pinagsususpetsahan pala ni Daniel si Bianca kaya't sinabi na bantayan ni Jessica si Melina at Flora. Pagkatapos ay dumating si Melina at masaya silang nagkitang magkapatid. Ilang sandali ay nakarinig ng kakaibang boses ang kapatid ni Melina sa kwarto, at paglapit niya sa pinto ay bumukas ito ng kusa at nakita niya sa loob si Flora, at pagkatapos ay dumating din doon si Bianca at nagkagulatan sila ni Jessica, at kinabukasan sa kusina ay napansin ni Jessica ang isang kakaibang amoy, at habang hinahanap niya ang kakaibang amoy ay nakarating siya sa kwarto ni Bianca, at nakita niya si Bianca na tahimik na nakaupo sa kama at nang tawagin niya ito ay dahan-dahang umikot at lumingon ang ulo nito sa kanya, at nang dahil sa takot ay sumisigaw itong nagtatakbo kay Melina at sinabi niya dito ang nangyari. Ngunit pagbalik nila sa kwarto ay tila wala namang nangyari kay Bianca kaya't hindi naniwala si Melina kay Jessica, samantala ay nakakita ng isang libro si Daniel na may nakasulat na Black Magic, at maaapektuhan nito ang taong gumawa ng masama sa iyo, at kailangan ng isang batang hindi pa ipinapanganak upang gawin ito, at kailangang isakripisyo ng isang tao ang kanyang sariling buhay upang magamit niya ito, at muli siyang magbabalik sa katawan ng isang tao makalipas ng 5 taon at sasaniban siya ng masasamang mga espiritu, at mapapatay lang siya sa pamamagitan ng apoy, kaya't natakot si Daniel at nagpunta siya sa puntod ng kanilang namatay na anak dahil pinagsususpetsahan niya si Bianca, ngunit hindi niya nakita ang bangkay ng kanilang anak kaya't agad niyang tinawagan si Melina, ngunit hindi naman siya sinasagot ni Melina dahil natutulog ito, at makikitang takot na takot si Jessica sa kwarto dahil naririnig niya ang pagtawa ni Flora doon. At pagkatapos ay ibinidyo niya ang pagpunta niya sa kwarto ni Flora, at nakita niya na nakikipaglaro ito kay Bianca na naging isang multo, pagkatapos ay tinawagan siya ni Daniel kaya't nang dahil dito ay inatake siya ni Bianca, nagsisigaw si Jessica nang makita niya ito kaya't agad na umuwi si Daniel, at sa bahay ay pinatay ni Bianca si Jessica. Nang magising si Melina ay nakita niya ang mapupulang mga mata ni Flora at bigla siyang inatake nito. Sinubukan niyang tumakas ngunit nahuli siya ni Flora at inumpog siya nito ng ilang beses sa paa ng kama, at pagkalabas ay nakita niyang patay na ang kanyang kapatid na si Jessica, at natakot siya nang makita niyang nakadikit sa pader si Bianca kaya't agad siyang nagtatakbo upang makatakas, at pagkatapos ay nakakita siya ng isang espada, pagkatapos ay lumitaw si Bianca at sinabing inagaw mo sakin si Daniel, at ngayon ay kukuhanin ko ang lahat sa iyo. Ngunit bigla siyang tinaga ni Melina kaya't nabiyak ang kanyang muka, at nakakagulat na gumaling kaagad ito. Sinubukan siyang patayin ng multo ngunit biglang dumating si Daniel at hinampas siya nito ng isang bakal, at sinabi ni Bianca na kinuha ko ang katawan ng namatay niyong anak, kaya't nagawa ko ang black magic dahil sa tulong nito. At ayon sa black magic ay kailangan kong isakripisyo ang aking buhay at kailangan kong bumalik pagkatapos ng 5 taon, at malalaman natin dito na ipinalit pala ni Bianca ang kanilang anak sa ibang sanggol na babae at hindi nila tunay na anak si Flora. Pagkatapos ay sumakay na sila sa kotse upang makatakas doon ngunit nakita nila si Flora sa harapan ng kanilang kotse. Gustong bumaba ni Daniel ngunit sinabi ni Melina na hindi siya ang tunay nating anak, ngunit biglang lumabas sa loob ng kotse si Flora at inatake sila nito kaya't nawalan ng kontrol ang kanilang kotse at aksidente sila, ngunit nagawa naman nilang makaligtas. Pagkatapos ay nagpakita si Jessica at sinabi ni Melina kay Daniel na hindi niya kapatid ito dahil patay na si Jessica. Pagkatapos ay naging si Bianca na ulit ang multo at tumawa ito na parang isang demonyo. Naalala ni Daniel na maaring mamatay ito sa pamamagitan ng apoy, kaya't kinuha niya ang kanyang lighter at sinindihan niya si Bianca, ngunit sumanib naman ito kay Melina at makikitang sumuka ng dugo si Melina at bigla niyang inatake si Daniel. Pagkatapos ay nakita siya ni Daniel na lumilipad sa hangin, at nakarating si Daniel sa isang maliit na bahay habang sinusundan niya si Melina. Sinaksak siya ng kutsilyo sa dibdib ni Melina ngunit inihagis siya ni Daniel. Nakakita si Melina ng isang chainsaw at pinutol niya ang isang kamay at isang paa ni Daniel. Sinabi ng sumanib na si Bianca na tiisin mo ang sakit na gaya ng dinanas kong sakit sa aking kamatayan, at nang lumutang na si Bianca upang magtungo sa isang hukay ay pinigilan siya ni Daniel at sinabi sa kanya nito ang kanilang magagandang mga alaala. Kailangan mong labanan si Bianca, huwag mong hayaang kontrolin kanya, kaya't nang dahil dito ay nagising na si Melina at umalis na si Bianca sa kanyang katawan. Nahulog si Bianca sa hukay at pagkatapos ay nag-apoy na ito.
Kaya't nang dahil dito sa wakas ay namatay na ang multong si Bianca, at sa huli ay ipinakitang nakaligtas si Melina at Daniel sa isang ospital, pagkatapos ay ibinigay sa kanila ng doktor ang address ng kanilang tunay na anak, kaya't naging masaya na ang kanilang pamilya dahil nakita na nila ang kanilang tunay na anak. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.